Kukunin natin average. Magkilos tayo. Yan, nandito si pamangkin natin si Rodilito, kasama natin. Yan, random kilo tayo. Yan. Next. Nakaw, 659. Yan, 59 kilos ito. 59 may isang guhit. Yan. Yan yung kilos niya. Ayan. So, pipang natin 59 kung hapak ka pa ng isa. Yan. Tapos ito, 60 kilos. 59. Parehas din yan. O, 59. So, kumpitin natin yon 59, 59. Tapos, okay na yung tatlo. I-average natin. Ilan yon? Rodilito, 59, 59, 59, dalawang 50. O, sabihin na lang natin, dalawang 59, 58. Ito sa SL, 50. Kulang na isang weight para 58. So, 57.5. Sabihin na lang na 57.5. Detag sign. 57.5. O, kuha pa tayo dito. Yan na, tatlo. Random, parehas lang. Yan. Sige. 57.5. Pero 50 kwan yun. Kwan yun. Gano'n na. Hindi nakapatong. Natala niya ito may isa. Natagsi na siya. Bayo rice. Naluman nga na lang eh. Pagpapili ka na. Ayan, mag-random tayo. 50, 58 ito. 57.5 parehas pa rin. So mas lamang yon 57.5, konti lang isang guhit para 58 natin sa mamaya. Tapos sabihin ko kung ilan yung lumabas. Okay, sharing is caring. Dagsan. Sa Bayo Rice 59. Tapos dalawang 59 tsaka 57.5. Okay, sharing is caring. Ka-agree time check ay mag 5:45 na. At ngayong araw ang scheduling natin na magpaani. Ayan, nagpapasok tayo ng tubig dahil di naman natin kanyan. Kukunat yung, gaya ng sinabi ko, kukunat yung lupa. Kaya, ayan, may pumapasok. Ayan, pinapasokan natin. Kukunat yung lupa, may mas magandang may tubig na lang. Ayan yung ating sakahan. Tignan natin ang pangit ng panahon, no? Pero hindi naman ata uulan. Baka sakali mamaya ay lalabas rin yung sikat ng araw. At ngayong araw yung scheduling nga natin. Yan, pwede na. Paanin na natin sa 109 das mula nung nasa punlaan itong palay natin. Ayan, hindi na natin hihintayin yung mga ibang green pa dyan sa batok. Kasi mas marami naman na yung kanyan, gaya dito humabol naman yung virus natin, inuubos na ng ibon. Ayan, yung batok na lang, yung sakto naman na to, humabol na, may halos matigas na yung batok nitong Bayo Rice 650 natin. Ayan, lasulyap natin ito mga palay natin. Ayan, magkakaalaman na mamaya kung ilan yung resulta itong nauhuling dalawang variety natin, itong Bayo Rice 650 at yung SL 19H. Yan, okay naman, no? Hinog na sa gitna. Yan, ito lang gilid medyo may green pa konti, pero hayaan nyo na yan kasi pag inintay na natin yan ay baka maabutan pa tayo ng sama ng panahon, madadapa, lalong mas mahirapan yung pag-harvest natin, mas pangit. Baka bababa pa yung presyo. Maganda pa yung presyo, umabot pa ng 24 pesos sa riwa. Mga ka-hybrid yan. Last sulyap natin. Mamaya siguro ikutan natin habang hinihintay natin yung mga karyador. Yan, sinabihan na natin mga karyador. Tapos yung combine harvester galing pa sa kabilang bayan kay San Gio Antonio. Ayan, papunta dito mamaya yung mga tauhan niya.
Ayan yung sitwasyon ng palay natin. Hindi na siguro tayo, mamaya na tayo iikot. Tapos yung ang pinakakuan may tumagilid yung SL natin. Ayan, talagang mahina na yung tuhod nun. Buti itong kuan humabol naman. Tingnan nyo, yukong-yuko itong Biores 650 natin. Ayan, kasi hindi naman nasapul ito ng bagyong Egay. Itong SL natin, tingnan natin kung ilan ang resulta. Ang daming damage nito sa climate, sa sama ng panahon. Tapos ibon, tinitira pa rin hanggang ngayon, diretso. Ayan o, wala nang laman o. Lagas. Tapos nadapa na rin yung iba. Ayan, tignan nyo, nakatagilid, hindi naman totally na nakasayad. Tapos nagpapasok tayo ng tubig dyan. Nandun yung bukas natin, pinapasukan na natin. Mayroon pa yan, green sa batok, pero patira na natin kasi medyo naglalaro na siya. Lalo ganyan na yung mga plug lift shift, nakakon na. Tapos tumagilid, mas marami nang masisira kung totally madapa yan, wala nang lakas yan. Baka biglang pumasok yung kagaya yan paggabi o biglang umulan at humahangin, yan yung nagpatumba dyan. Doon naman mga ibon, no? Wala na, last na kon nyo na. Last na araw nyo na ngayon kumain. Kumain na kayo ng kumain dyan. Marami yan. Okay? Ayan na, nandyan na sila. Diyan, pameriendahan muna natin bago tayo mag-start para may lakas. Ayan na, magkaalaman na mamaya yung ano natin dito, abangan natin. Kahit na kung sabi ko nga kung ano yung resulta ng ani natin ay mas malakas pa kung hindi tayo dinaanan ng bagyo, hangin at malakas na kanyan sisira. Yung insekto, peste, lahat na sinalo natin. Puntahan nyo YouTube channel natin, Agritipid PH, nandun lahat. Mula seed preparation hanggang merienda pay. Oh, dabo ko juice ito. Tapos hati tinapay. Palpalutuan kaya di pangal daw yun dyan kay. Pangal daw latay, alam ko kung mapansin kami nakapoy di busog. Di mangal daw. Yan tinatanggal ni ano makita ni Insan Gio. Tinatanggal ni Insan, nandito yung mga bata mo. Si Mampo, damagan na kay ka. Umpay ko na amay. Nakasang po dalas 9. Ayan, nandun na si tatay, pinatanggal natin yung signage. Ayan, biyanan ko. At yung magkakaryada, sakto, may merienda pa sila, nandyan na rin. Pinsan yung tinawag na. Good morning mga ka-Agriten. Time check, 10:30. Araw ngayon ay August 21, 2023. At ito, nagpapa-harvest na tayo at kasisimula nila. So oras ng 10:30. Itong Biorice 650. Pagmamayari ng Bioseed Research Philippines. Gana di adulo. Wa niraman natin pag buno-buno na nakaraman natin. Ito yung kan ng na Biorice 650 dito na inuna. Nagpartak ya. Imabol. Oh, green lang ito na kita. Green lang ito na puntit. Oh, ayan oh, ang ganda ng kanya oh. Green lang noon. Kabilis. Oh, partak ya. Ayan, yung kanya Biorice 650. Imabol na. Partak. Kagi-green nito eh. Ayan, nakahabol na. Nabol na. Uy, saan na kita na umunan na eh. Nakauna. Nakalipay nga talaga. Ayan, nauna pa tong nahinog na. Hinog na talaga. O, tignan nyo. Sayang, itong excel natin. Talagang ganun yung climate. Sinira ng climate, bagyo. Yung palay natin. Galing oh. Oh. Yan yung mga naghakot oh. Trailer. Na triangle. Yan mga kagre, mga naghakot triangle. Punong-puno.
Hybrid, yan na lang ang tatapusin. Dati yan, inaanihan natin ng 54 bags. Baka ngayon, baka 20 kaban na lang. Sa presyo nanalo, dahil mataas. At tapos sa ani, natalo. Pero kung kukumpitin natin yung kikitahin, mas malaki talaga yung pinagbentahan. Kaysa yung umani tayo na mataas na 14, 15 lang yung presyo, mababa yung kikitahin natin. Samantalang kung ganyan yung price kataas, 24 pesos, panalo tayo sa presyo. Para tayong umaani sa isang dati sa 100, para tayong kung sa 14, 14 pesos, para tayong umaani ng 160 to 190 kaban per hectares sa presyong 24 to 25 pesos ngayon. Yun yung diferensya. Kaya maganda rin yung price. Doon tayo nanalo sa price. Pero sa ani, natalo tayo dahil sa bagyo at sama ng panahon. Talagang ang laki ng epekto. Maraming nabaog na uhay. To 50 pesos per kilo ng sariwa. At tignan nyo, sakto, katatapos natin umani, pangit na ang panahon. Kaya ito ngayon, nandito yung si pamangkin natin at dito si Onyor, dating tagasaka ng Majo Farm. At nandito sila ngayon na titirahin na ulit natin para sa third cropping. Ang target natin, matamnan ngayon, August, at aanihin natin sa December kasi tignan nyo, ang tagal. August, September, October, November, December, 4 months tayo maghihintay bago magtanim ulit. Sayang na mabakante yung sakahan natin, pwede naman tayong gumawa ng paraan at meron tayong gagawin na experiment para makatulong ulit sa mga kaparmers natin. Hindi natin ito gagamitan ng lason. I-organic natin ito. Pero gagamit pa rin tayo ng abono na konti na lang. Yung papasalamat din tayo sa DE, Department of Agriculture, yung kung ano yung nakuha lang natin doon, yun lang ang baka gagamitin natin. Tapos puro foliar na lang ang ilalagay natin, mga ka-agri. Ayan, para babasagin na ang trabaho natin ngayon. Nag-ayos tayo kanina ng pilapil, yung nadaanan ng combine harvester para makiipon ng tubig. At ngayon ay babasagin nila pamangkin Rodelito. Tapos ito kasama niya, yung dati natin taga-saka, si Junior. Yan, taga-saka dyan ni Juan. Maluwang ang sakahan ng mga yan dito. Tapos, yun yung trabaho natin. Ano pa? Bukas, titirahin natin ito ng Juan, tampi sa Ilocano. Yung backfill tayo sa mga pilapil na nasira, ay palaparin natin para malinis. Tapos mamaya, bukas pwede rin magtabas. Tabas na tayo para matanggal din yung mga dumi. Ganun diskarte natin. Kinaumagahan, babasagin ulit ni pangalawang basag. Wala na tayong araro dito dahil nag-araro na yung combine harvester. Nag-rotovator na. Yun yung matitipid natin ngayon. Maraming ang matitipid natin. Okay, abangan nyo kung ano yung ititira natin dito na inbreed at hybrid. Para makita natin kung gaano kalakas sa lamig ng panahon, hangin man yan, ulan, kasi wala tayong timing. Kaya nga, palusot. Kaya tinatawag natin palusot yun. Pinalusot lang natin para makaani tayo ng mayroon tayong gagastusin sa dry season, sa susunod na anihan, at sa susunod na taniman. At meron tayong pangsariling bigas. Malaking bagay yon, mga kagre, para may magagamit din tayo sa inputs. Okay? Magsasaka tayo na hindi magpapaluki, hindi yung magsaka tayo na puro pabagsak. Ganon ang farming kwan natin. Yan, napakarami ang tubig kasi nanghihinahin tayo. Yan, napakalakas ng tubig sa irrigation. Pahinog na yung kwan kasi yan matatapon lang papunta sa ilog. At ito naman ay dito sa sakahan natin, maganda yung mga may sariling deep well. May pang support tayo, wala tayong deep well, pero mayroon tayo dyan just in case of emergency. Meron tayo doon na sa ilog, meron tayo diyan sa sapa na pagkunan ng tubig, open water.
Okay, sharing is caring. Ayan, may ulit. Tingnan nyo na lang, panoorin nyo yung actual na kuhan natin dito. Yan, siya rin yung pinag-spray natin noon, yung nakita nyo sa videos. Yung ginamit yung power sprayer. Okay, magandang araw sa ating lahat. Yan, una tayong pumunta kanina dyan. Hatid muna tayo sa school. Magandang buhay. Kita na kanibos mo. Time check mga ka-green, 9 o'clock. Kararating natin ulit kasi may hinatid tayo at maraming ginawa. At ito, ipagilid natin mamaya ito para gamitin din natin sa susunod para hindi masira. Lagay natin dyan sa loob. At yan yung nadatnan natin, mga nagbabasag. Basag sa tawag natin dyan. Ewan ko kung anong tawag nyo sa province nyo, sa ibang lingwahe. Yan yung harrowing. Ayan na. Yun yung mga kuwan natin ngayon. Ayan. At pakita ko sa inyo kung ano na yung nagawa nila. Nandyan na. Ayan, kompleto tayo sa tubig kasi sayang yan. May itatapon lang yung tubig at magpapatubig tayo. Matatapon lang yan papunta sa yung iba, hindi na nila kailangan kasi hinog na. Pahinog na yung iba. Papunta sa ilog. Ayan na yung natapos ng mga kasama natin. Merienda! Pagmerendahin natin para may lakas sila. Ayan ang maganda sa mga kuwan natin, operator natin, nagtatampi rin sila. Ayan na, tapos na ito, nabasag. Tapos ito, hindi pa. Babasagin na, ayos na. Pinabasag na rin natin ito, iiwanan natin to. Itong isang pinitak na to, iiwanan natin. Bakit? Hindi natin tatamnan to. Para ito sa punlaan, para sa December, then para ito sa dry season. Magtitira tayo sa punlaan din ng itatanim natin sa para sa dry season 2024. Ayan. Okay, ayan na. Tapos ito yung sasabugan natin area. Binabala ko dito yung natin ilagay yung hybrid. Kasi ang itatanim natin dito, pag labanin natin yung hybrid tsaka inbred, para mapag-aralan natin yung kanya sa climate. Gawin natin yan, pagdidikitin natin inbred tsaka hybrid, dalawang variety, para mapag-aralan natin kung ano yung kahinaan ng dalawang variety sa lamig ng panahon, sa mahinang solar radiation, dahil nga palusot yan, expected yan sa lamig, siguradong malamig sa kwan natin. Pag labas ng uhay ay malamig. Sa panahon ng December, dyan tayo aani. Okay, tapos maulan, kung na yan, sa atin na ulit lahat yan, insekto, lahat yan, mga ibon, lahat na. Kaya nga palusot yan, expected yan, basta galingan lang natin, huwag tayo magpalugi. Walang nalulugi sa pagpaparming, basta aralin lang ng mabuti. Ito naman ay para sa gagastusin natin, for preparation sa gagastusin natin sa dry season. Kailangan meron tayong magagastos ulit. Tapos may sariling pambigas, napakalaking kuan na 'yon. Napakalaking tulong na 'yon. At bonus na lang kung naabutan natin ulit. Mataas na presyo ay parang ganito na 23 to 25 pesos ay napakaganda. Lalong malaking ating kikitain kahit area man lang ulit 'yan, pag area or 4 tons. Yung average ng Pilipinas 80 to 100 ay napakabuti na yan, basta mataas yung price. Ayan, okay na. Tapos ang gagawin bukas, triple. Yun yung sabi natin, araro sana, hindi na tayo nag-araro. Kasi nga, sino ang nag-araro dyan? Yung harvester na. Ibig sabihin, nakatipid na tayo ng isang pasada. Nakapag-araro na. Ibig sabihin yan, basag na lang ng 2 times. Para kinabukasan, babasagin na ulit yan, mapitpit na lahat yan. Wala na kayong makikitang lulutang na dayami dyan. Okay, tapos, yun yung balak natin dito. Kung ginawa natin noon, 3 days, nasabugan na, may nag-harvest, ginawa na natin yan, exhibition. May nag-harvest dyan, sinundan na rin ng rotovator, nagbabad na rin ako ng binhi. After 3 days yan, nagsabay-sabay na yan, may nagbibilad na rin ng pambigas. After 3 days yan, nasabugan na. Ganun tayo kabilis noon. Pero ito ngayon, ay gawin natin, hindi na tayo ganun kalakas noon. Dati, gawin natin ito 4 to 5 days, kung ano lang yung kaya ng katawan natin.
Ganun, 4 to 5 days. Kailangan mahabol natin itong month ng August na sabugan na to. Para aani tayo, hindi tayo maipit sa schedule. December. Kasi magpapatanim tayo January. Pagkatapos ng bago mag New Year, dapat nakapagtanim na tayo to first week ng January. Yun yung schedule natin. Sigurado yun na tatama sa magandang solar radiation sa Abril. Yun yung matataas na ani, mga ka-agri. Okay, sharing is caring. Magandang araw sa ating lahat. Bye-bye ulit. Susunod ulit. Huwag kalimutan kong subscribe sa ating YouTube channel AgriTipid PH. I-upload natin lahat ito sa YouTube natin. Yung pamamaraan natin, paano tayo mag third cropping, palusot. At yung hinarvest natin dito, ayusin ko pa at i-upload din natin. Yung basta mabigat, walang ampaw sa ani natin, hindi ampaw. Nabalitaan natin dito kanina. Ang tagal namin nag-uusap dyan nila kapitan. Binalita kasi yung mga bata niya, mga karyador din. Yung mga nasa barangay at dito sa sentro. Nabalitaan natin lahat yan. May tumitimpang ng 46. Yung mga umaani, sila rin ang nagsasabi. Bakit raw yung palay natin palaging mabigat? Dahil sa kanyan. Yan, diniskasan ko na. Yung masiseminar mo sa 1 month, kaya kung ituro yun ng ilang oras lang na pag-uusap. Okay, sharing is caring. Basta mabilis ka lang pumick up, mag-absorb ng aral. Sharing is caring. Magandang araw sa ating lahat. Happy farmers. Okay, galaw-galaw ulit.